It's me, MGOFW, here in Jordan. Meron lang akong tips and idea. Malaki man o maliit ang sweldo mo, bakit hindi ka nakakaipon? Mga maliliit na dahilan na hindi mo alam, na hindi mo pinapansin na doon pala napupunta ang pera mo. Alam nyo guys, aminin man natin sa hindi, yung mga maliliit na bisyo natin, yung mga maliliit na pinagkakagastusan natin na hindi ka naman kailangan, ay doon talaga napupunta ang pera natin. Tapos minsan tinatanong pa natin sa sarili natin kung nasaan na ang sweldo natin. Resibo na lang ang natira sa sweldo ko. Sasabihin pa natin, tama lang naman talaga ang sweldo ko kaya walang naiipon. Tapos sasabihin, marami akong anak kaya hindi ako nakakaipon. So, hindi natin napapansin na meron talaga tayong pinagkakagastusan na hindi naman mahalaga at doon lang nasasayang ang pera natin. Aminin man natin sa hindi, kasi ako inaamin ko talaga na minsan ay nagagastos ko at nasasayang ko ang pera ko sa wala namang kapararakang bagay. Halimbawa na lang yung pagtataya mo ng loto, kada sweldo mo, o di ba? O di ba? Tayong mga Pilipino, mahilig tayong magsasabi na o baka manalo ako kinabukasan, baka one day, isang araw maging milyonaryo na ako. Magkano ba ngayon ang loto? Hindi ko alam kung magkano ang loto ngayon kasi nandito ako sa Jordan. O di ba? Meron talagang maraming tumataya ng loto. Ilang beses ba kayo tumataya sa loto sa isang araw, di ba? Sa totoo lang, doon nasasayang yung pera natin na hindi naman kailangan. Kasi imposible naman, sa totoo lang, ewan ko lang ha, pero hindi talaga ako naniniwala sa loto. Kasi sa araw-araw kang tumataya sa loto ay nasasayang lang yung pera mo. Pambili na lang ng ulam, pambili lang ng bigas ay napupunta pa sa loto kasi iniisip mo na one day millionaire ka. Walang ganun. Number 2, kung OFW ka naman, may day off ka. Tapos syempre, pag may day off ka, alangan naman nga ka na lang doon. But lalo na pag may mga kasama ka. So, syempre, pag may day off ka, alam mong may day off ka, kumain ka muna sa bahay mo. Tapos, kumain ka muna. Alam mo, nangyayari talaga sa atin to na hindi naman natin kailangan ay napapabili tayo. Tapos, napipending lang sa bahay natin. Tapos, pinamimigay lang natin. Tapos, halimbawa, sa pagkain, busog ka naman, natakam ka lang dun sa pagkain, di ba? Napabili ka, tapos hindi naman pala masarap. So, nasasayang yung pera natin sa hindi naman talaga kailangan nating gawin. Sinasabi ko yung naranasan ko, kaya hindi talaga ako nakaipon nung nasa Pinas pa ako. 10 years akong namamabrika, o diba, lagi kong sinasabi kasi maliit lang ang sweldo ko kasi may ginagatas akong anak, pero doon talaga napupunta ang pera ko na gumagastos ako sa hindi naman mahalagang bagay. Kaya ganun. Number 3, hindi lang naman lalaki ang naninigarilyo, o syempre, sa sigarilyo, magkano ba ngayon ang sigarilyo, di ba? Di ba, pwede naman tayo mag-candy, pwede naman gawin, o halimbawa sa alak, yun, magkano ngayon yung beer, o di ba? Doon sa mga hindi naman kailangan, doon napupunta ang pera natin, kaya tayo hindi nakakaipon. For nauudyukan ka, halimbawa, sa pabrika, kasi nangyari din nga to sa akin, yung mga sinishare ko, yung nangyari sa akin. Nauudyukan ako ng mga kaibigan ko, halimbawa, sasabihin, uwian na, o sige, walang OT, uwian na. Tapos sasabihin ng mga kaibigan ko, sila Hasmin, sila Duday, yan, sila mga ano ko yan. Basta marami ako mga katsuka noon. Tapos sasabihin kain muna tayo ng lugaw, magpansit muna tayo, o magkano order ng pansit. Tapos sasabihin ko, ay wala akong pera, uwi na lang ako. Maglalakad na nga lang ako kasi maaga pa naman. O di kasi pag tuwing uwian namin pag maaga ay nilalakad ko lang talaga para kinabukasan ay may pamasahe ulit ako. Ganun ang ginagawa ko. Tapos sasabihin ng kaibigan ko, pahiramin mo na kita, may pera pa ako dito, pahiramin mo na kita, tapos sa sweldo mo na lang babayaran. So, nagkaroon ako ng utang, di ba? Nagkaroon ako ng utang, pinautang ako, nagkaroon ako ng utang kasi pumayag ako. So, yung na hindi naman talaga kailangan, kung umuwi ako at naglaba na lang ako, naglinis ng bahay, o di ba? May nagawa pa ako. So, mga ganong pangyayari ay talagang hindi natin maiiwasan minsan na uudyukan tayo ng mga kaibigan natin. Tapos, halimbawa, isa pa,
Meron pa yung halimbawa, may naglalako. O sige, sweldo mo naman, sa sweldo mo na lang bayaran. Tapos nakatabi mo yung anak mo. Sige na mama, ganun. Tapos napakukuha ka kasi nga utang. So, nadagdagan na naman ang utang mo. Pagka sweldo mo, doon lang napupunta sa utang mo. Kaya nagkabaon-baon tayo sa utang. At yung mga maliliit na utang ay lumalaki hanggang hindi na talaga tayo makaipon. Kasi doon na lang napupunta ang sweldo natin sa utang. Tapos sasabihin natin, saan ba napunta ang sweldo? Maliit lang talaga ang sweldo ko. Saan napunta ang sweldo ko? Kasi ako lang mag-isa nagtatrabaho. Ganun talaga ang sinasabi natin. Pero yung mga maliliit na ginagawa natin ay hindi natin napapansin. Okay, ang daldal ko, di ba? Pag nagkakaedad tayo, siyempre, iniisip natin, tumatanda na tayo, papaano na natin ang yung sarili natin, sa tayo kukuha ng kung mahina yung katawan. Doon tayo nakakapag-isip-isip na kung bakit nung bata-bata pa ako, malaki akong kumita, bakit napupunta ang sweldo ko sa wala. So, ngayon, sinishare ko na ang nangyari sa akin para naman doon sa makapanood nito ay alam na nila kung anong gagawin nila, kung malaki, kung maliit man o sweldo nila. Halimbawa, sumweldo sila, tapos single pa sila, tapos napupunta yung mga pera nila sa wala namang kabuluhan. So, iwasan natin yun mga ganun para makaipon tayo. Kahit na papaano, yung mindset natin ay baguhin na natin. O di ba ang daldal ko kasi wala yung amo ko. At nilalamig ako kung may natutunan kayo sa vlog ko. Basta manood kayo sa video ko at pindutin nyo yung ganun, yung like na ganun para naman may mag-like sa video ko. Tatawa ako sa sarili ko. Okay guys, bye-bye. Yun lang ang aking tips para sa mga parang tumataba ako, lumulo ko yung mukha ko. Ano ba yan?